Sa gitna ng siksikan at ingay ng Metro Manila sa oras ng pag-uwi, isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang naghihintay kay Jeff sa istasyon ng MRT Ayala. Isang regular na pasahero si Jeff, bihasa na sa pagmamadali at sa pang-araw-araw na eksena sa MRT. Ngunit sa araw na ito, may nakaambang kakaiba at nakakakilabot na karanasan. Habang naghihintay sa platform, napansin ni Jeff ang isang babae sa dulo, nakatitig sa riles na may malalim na kalungkutan sa mga mata. Sa una, inisip niyang baka isa lamang itong pagod na pasahero, ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may kakaibang lamig siyang naramdaman na tumagos sa kanyang kaluluwa. Bago pa man siya makalapit, bigla itong nawala na parang bula. Sa loob ng tren, nagkaroon ng malakas na pagyanig na ikinagulat ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, may naramdaman siyang malamig na hininga sa kanyang batok at isang bulong, "Babayaran mo ang kasalanan mo." Nagdulot ito ng matinding takot kay Jeff, lumingon siya sa paligid ngunit walang tao sa kanyang tabi. "Anong kasalanan ang pinagsasabi mo? Sino ka?" tanong ni Jeff sa hangin, ang boses niya ay nanginginig. Walang sumagot, tanging ang malamig na hangin at ang bulungan ng iba pang pasahero ang maririnig. Nang makarating siya sa kanyang destinasyon, dali-dali siyang lumabas ng tren, ang kanyang isipan ay puno ng takot at pagkalito. Hindi makatulog si Jeff ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Kinabukasan, nagpasya siyang mag-imbestiga. Nagtungo siya sa library at naghanap ng impormasyon tungkol sa Ayala Station. Doon niya nalaman ang tungkol sa isang babae na namatay sa isang aksidente sa tren sa Ayala Station ilang taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Eunice, at ayon sa mga kwento, siya ay madalas na makikita sa istasyon, naghahanap ng hustisya. Nagpasya si Jeff na bumalik sa Ayala Station upang harapin kung ano man ang naghihintay sa kanya doon. Nag-aalangan man, nais niyang malaman ang buong katotohanan. Sa kanyang pagbabalik, higit pang kababalaghan ang kanyang naranasan. Muling lumitaw ang babae, ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas ang kanyang presensya. Maraming pasahero ang nagsimulang sumigaw sa takot nang makita ang kanyang galit na mukha, na tila ba may hinahanap siyang isang tao o isang bagay na maaaring magbigay sa kanya ng kapayapaan. "Ano ang gusto mo? Paano kita matutulungan?" tanong ni Jeff sa nagngangalit na espiritu, ang kanyang boses ay halos pabulong sa takot. Ang multo ni Eunice ay lumapit kay Jeff, ang kanyang mukha ay ilang pulgada lamang ang layo sa kanya. "Hustisya," ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi bago siya tuluyang naglaho sa harap ni Jeff. Nanginginig at halos hindi makagalaw, napagtanto ni Jeff na hindi siya makakatakas sa responsibilidad na ito. Kailangan niyang tumulong upang mabigyan ng hustisya si Eunice, hindi lamang para sa kanyang kapayapaan kundi para na rin sa kaligtasan ng mga pasahero ng MRT. Sa gabing iyon, hindi lamang takot ang umiral sa puso ni Jeff kundi pati na rin ang isang matinding pagnanais na tulungan ang kaluluwang ligaw na ito. Nais niyang malaman ang buong kwento, at handa siyang harapin ang anumang panganib na maaaring kasama nito. Ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng katotohanan at hustisya para kay Eunice ay magdadala sa kanya sa mas malalim pang misteryo ng Ayala Station. Sa sumunod na mga araw, hindi na normal ang takbo ng buhay ni Jeff. Hindi siya makakain, hindi rin makatulog, at palagi siyang nakakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Nais niyang kalimutan ang lahat ng nangyari, ngunit ang imahe ni Eunice, ang multo sa MRT Ayala, ay hindi mawala sa kanyang isipan. Nang magpasya siyang bumalik sa Ayala Station, ito'y may halong takot at determinasyon. Kailangan niyang mahanap ang sagot, para sa kanyang sariling kapayapaan at para na rin sa iba. Sa kanyang pagbabalik, gabi na at ang karaniwang siksikan at ingay ng istasyon ay napalitan ng katahimikan at madilim na atmosfera. Dahan-daang naglakad si Jeff sa platform, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, at ang lamig ng hangin ay tila mas matindi kaysa dati. Nang marating niya ang dulo ng platform, kung saan niya unang nakita si Eunice, napansin niyang unti-unting lumalabo ang ilaw, nagbigay daan sa isang malamlam na dilim na yamakap sa buong lugar. "Eunice, nandito ako para tulungan ka," bulong ni Jeff. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-asa. Walang tugon, tanging ang malakas na ihip ng hangin sa ilalim ng lupa ang kanyang narinig. Ngunit bigla, sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang mahinang iyak ng isang babae. Lumingon si Jeff, at doon niya nakita si Eunice, nakatayo sa kabilang dulo ng platform, ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit at kalungkutan.
Paano kita matutulungan? Tanong ni Jeff, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa halip na sagot, biglang lumitaw si Eunice sa harap ni Jeff, ang kanyang mukha ay ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman ni Jeff ang isang hindi maipaliwanag na puwersa na tila yumayakap sa kanya, pinipigilan siyang makagalaw. Ang temperatura ay biglang bumaba, at sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi siya makasigaw. Ang kasalanan, bayaran mo ang kasalanan, ang bulong ni Eunice, ang kanyang boses ay malamig at nakakapangilabot. Anong kasalanan? Wala akong alam, sigaw ni Jeff sa kanyang isipan, dahil hindi niya magawang buksan ang kanyang bibig. Ang mga mata ni Eunice ay nagdilim, at bigla siyang naglaho, ngunit ang puwersang nakapalibot kay Jeff ay lalo pang humigpit. Naramdaman niyang tila may mga kamay na humihila sa kanya pababa, patungo sa riles. Sa mga sandaling iyon, ang isipan ni Jeff ay puno ng takot, pagsisisi, at kalituhan. Bakit siya ang target ng galit ni Eunice? Anong koneksyon ang mayroon siya sa nakaraan ng multo? Biglang, may narinig siyang boses mula sa kalayuan, Jeff. Jeff. Si Albert, isang kaibigan niyang nagtatrabaho sa MRT, ay tumatakbo papalapit sa kanya, may dalang flashlight. Sa liwanag nito, unti-unting nawala ang madilim na puwersa na nakapalibot kay Jeff. Habang tumatagal, bumalik sa normal ang temperatura, at naramdaman ni Jeff na muli niyang mag-alaw ang kanyang katawan. Hinihingal at natatakot, bumagsak siya sa sahig, habang si Albert ay tumulong sa kanya na makatindig. Anong nangyari dito? Bakit ka nandito mag-isa? Tanong ni Albert, puno ng pag-aalala. Sa gitna ng paghingal, sinubukan ni Jeff na ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Kahit para sa kanya, ang lahat ng ito ay tila hindi kapanipaniwala. Si Albert, bagaman nag-aalangan, ay pinakinggan siya at nagpas siyang tumulong. Sa gabing iyon, habang naglalakad sila palayo sa istasyon, napagtanto ni Jeff na ang pagharap kay Eunice ay hindi lamang isang pakikipagsapalaran para sa katotohanan at hustisya, kundi isang laban para sa kanyang kaligtasan. Ang kanyang buhay, at marahil ang buhay ng iba pang mga pasahero ng MRT, ay nasa panganib hanggat hindi nalulutas ang misteryo ni Eunice. Sa tulong ni Albert, nagpasya siyang kumuha ng mas malalim na investigasyon, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kapayapaan ng naghihirap na kaluluwa. Sa malamig at madilim na platform ng MRT Ayala, ang pagtulong ni Albert ay nagbigay kay Jeff ng pansamantalang kaligtasan at lakas ng loob. Ngunit sa kanilang paglalakad palayo sa istasyon, hindi maalis ni Jeff ang pakiramdam na hindi pa natatapos ang kanyang pakikipagsapalaran. Albert, hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa'yo, sabi ni Jeff, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa takot. Tigilan mo yan. Ano ba talagang nangyari? Tanong ni Albert, habang nakatingin sa kanya. Sinimulan ni Jeff na ikwento ang lahat mula sa simula, kung paano niya unang nakita ang multo ni Eunice, ang mga kakaibang pangyayari, at ang kanyang pagbabalik sa Ayala Station na nagtapos sa nakakatakot na pag-atake. Habang kinukwento niya ito, hindi niya maiwasang maramdaman ang pagbabalik ng takot, ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang determinasyon na hanapin ang solusyon. Nang matapos niyang magkwento, sandaling natahimik si Albert. Alam mo Jeff, marami na akong narinig na kwento tungkol sa Ayala Station, pero hindi ko inakalang may ganito pala talaga, sabi niya. Pero bilang kaibigan mo, susuportahan kita. Anong plano mo? Kailangan nating malaman kung bakit nagagalit si Eunice, kung bakit niya ako, o kami, pinag-iinitan. Siguro kung malaman natin ang kwento niya, baka may magawa tayo, tugon ni Jeff, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Sa sumunod na mga araw, sinimulan nila ang paghahanap ng impormasyon. Nag-interview sila ng mga dating empleyado at pasahero ng MRT, naghanap ng mga lumang balita, at nagtungo rin sila sa mga lokal na aklatan para mag-research. Sa kanilang paghahanap, unti-unti nilang nalaman ang trahedya na nangyari kay Eunice, na siya ay biktima ng isang malagim na aksidente sa tren, isang aksidenteng marami ang naniniwalang hindi aksidenteng nangyari. Isang gabi, habang nagpaplano ng kanilang susunod na hakbang, biglang nagbago ang kapaligiran sa silid kung saan sila nag-uusap. Ang temperatura ay biglang bumaba, at naramdaman nila ang pamilyar na pakiramdam ng takot na yamakap sa kanila. Lumitaw si Eunice sa harapan nila, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na mas matindi kaysa dati. Ano ang gusto mo mula sa amin? Tanong ni Albert, ang kanyang boses ay matatag, ngunit hindi maitago ang takot. Bakit ako lang?
Hindi ba dapat hustisya para sa lahat ng biktima ang hinahanap mo? Dagdag ni Jeff, hinaharap ang multo na may halo ng awa at determinasyon sa kanyang tinig. Ang multo ni Eunice ay tila nagulat sa tanong ni Jeff, at sa isang sandali, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng kalungkutan. Hustisya, para sa lahat, bulong niya, bago biglang nawala. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jeff at Albert na hindi lamang ito laban para sa kanilang kaligtasan, kundi isang laban para sa hustisya ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ang pag-atake ni Eunice ay hindi lamang banta, kundi isang panawagan para sa tulong. Nagpasya silang kumilos hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa lahat ng mga biktima ng trahedya. Ang kanilang paghahanap para sa katotohanan ay hindi lamang isang paghahanap para sa personal na kaligtasan, kundi isang misyon para sa hustisya at kapayapaan para sa mga nawalan ng boses. Sa gitna ng dilim at takot, isang sinag ng pag-asa ang umusbong. Sa kanilang pagtutulungan, marahil, makakamit nila ang hustisya hindi lamang para kay Eunice, kundi para sa lahat ng mga kaluluwang naghihintay lamang na mabigyan ng kapayapaan. Sa kabila ng kanilang natuklasan at ng sandaling pakikipag-ugnayan kay Eunice, nagpatuloy ang pakiramdam ng hindi mapakali at takot kay Jeff at Albert. Alam nilang ang susunod nilang hakbang ay mahalaga at maaaring magdulot ng mas malaking panganib sa kanila. Ngunit, pinili nilang harapin ito, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para na rin sa hustisya na matagal nang hinahanap ni Eunice at ng iba pang mga biktima. Isang gabing muling bumalik si Jeff at Albert sa Ayala Station. May dala silang mga kagamitan na sa tingin nila ay makakatulong sa kanilang misyon, mga recorder, camera, at iba pang gamit sa paranormal investigation. Nais nilang makakuha ng matibay na ebidensya at marahil ay makipag-usap muli kay Eunice. Handa ka na ba? Tanong ni Albert, habang inaayos ang kanyang camera. Kailan ba ako naging handa para dito? Sagot ni Jeff, subalit makikita sa kanyang mga mata ang determinasyon. Pero para kay Eunice at sa iba pa, gagawin ko ito. Habang naglalakad sila papunta sa pinakadulong bahagi ng platform, kung saan unang nakita ni Jeff si Eunice, nagsimulang maramdaman nila ang bigat sa hangin, ang pamilyar na lamig na nagbabalik. Eunice, nandito kami para makipag-usap, malakas na sabi ni Jeff. Nais naming malaman ang buong kwento. Nais naming tulungan ka. Sa una, tanging ang ingay ng hangin sa ilalim ng lupa ang kanilang naririnig. Ngunit biglang isang malakas na yabag ang umalingaw-ngaw sa buong istasyon, at ang mga ilaw ay nagsimulang kumurap-kurap. Ano yun? Bulong ni Albert. Ang kanyang boses ay puno ng takot. At doon, sa gitna ng dilim at paminsan-minsang liwanag, lumitaw si Eunice, mas malinaw kaysa dati. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding galit at sakit. Nabayaran mo na ba ang kasalanan? Ang malamig na tanong ni Eunice. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong istasyon. Hindi kami ang may kasalanan, Eunice. Nandito kami para tulungan ka, sagot ni Jeff, subalit ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig sa takot. Sa isang iglap, ang hangin ay naging mas malamig, at isang hindi nakikitang puwersa ang nagtulak kay Jeff pabagsak sa sahig. Naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib, na parang may pumipigil sa kanya na makahinga. Albert, tulungan mo ako, sigaw ni Jeff, ngunit tila walang lakas ang kanyang tinig. Si Albert, sa kabila ng takot, ay lumapit para tulungan si Jeff. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang hindi nakikitang hadlang ang nagpahinto sa kanya. Eunice, pakiusap, hindi kami ang kaaway mo. Nandito kami para sa hustisya, sigaw ni Albert, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Sa mga sandaling iyon, ang damdamin ni Jeff ay isang halo ng takot, frustration, at awa, takot sa hindi maipaliwanag na puwersang ito na may kontrol sa kanila, frustration dahil sa kawalan ng kakayahang makagalaw o makapagsalita ng maayos, at awa para kay Eunice, na patuloy na nagdurusa kahit sa kamatayan. Sa gitna ng kanilang paghihirap, bigla ang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Eunice. Ang galit ay unti-unting napalitan ng kalungkutan, at ang malamig na hangin ay nagsimulang hamupa. Sa paghupa ng malamig na hangin, naramdaman ni Jeff at Albert ang biglaang pagbabago sa kapaligiran. Ang hindi nakikitang puwersang nagpapahirap sa kanila ay unti-unting nawala, at sa wakas, nakahinga sila ng maluwag. Nakaupo sa sahig ng istasyon, kapwa sila nagpapalakas ng loob. Habang si Eunice, ang multo na nagdulot ng takot at pangamba sa kanilang mga puso, ay tila naghihintay sa kanilang susunod na kilos. Eunice, naiintindihan namin ang iyong paghihirap, marahang sabi ni Jeff,
Pinipilit ang kanyang sarili na maging matatag sa kabila ng takot. Gusto naming malaman ang totoo. Gusto naming matulungan ka. Ang ekspresyon sa mukha ni Eunice ay nagpakita ng pag-aalinlangan, ngunit sa kanyang mga mata, may isang kislap ng pag-asa. Maraming taon na akong nagdurusa, ang malungkot na tugon ni Eunice. Walang nakikinig. Walang nakakakita. Ako'y nag-iisa. Habang nakikinig, nadama ni Jeff at Albert ang bigat ng kanyang kalungkutan. Ang takot na kanilang nararamdaman ay unti-unting napalitan ng determinasyon na tulungan siya. Eunice, kami ay nakikinig. Kami ay nakakakita. Hindi ka nag-iisa, tugon ni Albert. Ang kanyang boses ay puno ng sincerity. Sabihin mo sa amin kung paano kami makakatulong. Ano ba ang kailangan para mahanap mo ang kapayapaan? Nag-aalinlangan, si Eunice ay nagkwento tungkol sa kanyang trahedya, kung paano siya namatay sa isang malagim na aksidente sa tren, isang aksidenteng pinaniniwalaan niyang hindi aksidente kundi isang resulta ng kapabayaan. Ang hustisya ay hindi pa naibibigay. Ang aking kamatayan ay itinago. Ang katotohanan ay itinago. Aniya, ang kanyang boses ay lumakas sa galit at sakit. Nakinig si Jeff at Albert, ang kanilang mga puso ay puno ng awa at galit para kay Eunice. Tutulungan ka namin, Eunice. Hahanapin namin ang katotohanan at sisiguraduhin naming mabibigyan ka ng hustisya. Pangako ni Jeff, ang kanyang boses ay matatag. Totoo ba? Matapos ang lahat ng taong ito, may mga taong handang tumulong sa akin, tanong ni Eunice. Ang kanyang tinig ay may halong pag-asa at pagdududa. Oo, Eunice. Totoo. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito, sabi ni Albert, pinatibay ang pangako nila kay Eunice. Sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang paligid ay naging mas madilim, at isang bagong puwersa, mas malakas at mas nakakatakot kaysa kay Eunice, ang lumitaw. Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa buong istasyon, sino ang nang-ahas na guluhin ang kapayapaan ng mga patay. Naramdaman ni Jeff at Albert ang isang bagong takot na yamakap sa kanila. Ang boses na ito, puno ng galit at kapangyarihan, ay tila nagmumula sa kung saan paman, mas malalim at mas madilim kaysa sa alinmang bagay na kanilang naranasan. Ano yun? Bulong ni Albert, ang kanyang mga mata ay malawak sa takot. Hindi sila sigurado kung sino o ano ang may-ari ng boses, ngunit isang bagay ang malinaw, ang kanilang pakikipagsapalaran para tulungan si Eunice ay naging mas komplikado at mas delikado. Sa gitna ng dilim at takot, kailangan nilang magpasya kung paano haharapin ang bagong hamon na ito, hindi lamang para sa kanilang kaligtasan kundi para na rin sa hustisya at kapayapaan ni Eunice. Sa harap ng bagong banta, sina Jeff at Albert ay nagtitinginan, parehong may takot sa kanilang mga mata ngunit determinadong ituloy ang kanilang sinimulan. Kailangan nating harapin ito, Albert. Para kay Eunice, para sa hustisya, bulong ni Jeff, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng lakas ng loob. Si Albert ay sumang-ayon, tama ka. Hindi tayo pwedeng sumuko ngayon. Tumayo sila, kaharap ang kadiliman. Sino ka? Ano ang gusto mo? Sigaw ni Jeff, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong istasyon. Sa gitna ng katahimikan, ang malamig na boses ay muling nagsalita, ako ang bantay ng mga lihim na ito. Hindi mo dapat hinahalongkat ang hindi mo naiintindihan. Nandito kami para sa hustisya, para kay Eunice at sa lahat ng mga biktima, sagot ni Albert, ang kanyang boses ay matatag. Sa mga sandaling iyon, isang liwanag ang unti-unting lumitaw mula sa kadiliman, at ang figure ni Eunice ay muling naging malinaw. Hayaan mo sila, sabi niya sa malamig na boses, na ngayon ay puno ng kalungkutan. Nais lang nilang matulungan ako. Ang tensyon sa hangin ay unti-unting nawala, at ang malamig na boses ay hindi na muling nagsalita. Si Eunice, na ngayon ay tila mas payapa, ay lumapit kay Jeff at Albert. Salamat, sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Nandito lang kami para tumulong, Eunice. Hindi kami titigil hanggang sa makuha mo ang hustisya na nararapat sa'yo, sabi ni Jeff. Naniniwala ako sa inyo, tugon ni Eunice, bago siya tuluyang naglaho, ang kanyang presensya ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan sa buong istasyon. Sa paglaho ni Eunice, sina Jeff at Albert ay naiwan sa istasyon, ang bigat ng gabi ay tila napalitan ng isang bagong pag-asa. Alam nilang mahaba pa ang laban para sa hustisya, ngunit sa sandaling iyon, nadama nila ang isang malaking tagumpay. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy sila sa kanilang paghahanap ng katotohanan, armado ng bagong determinasyon.
Sa tulong ng mga ebidensyang kanilang nakalap at sa patuloy na pagpupursige, unti-unti nilang nabuksan ang kaso ni Eunice. Bagamat mahirap at puno ng hamon ng kanilang daan, ang pag-asa at ang pangako ng hustisya ay nagsilbing ilaw sa kanilang madilim na paglalakbay. Sa huli, ang kwento ni Eunice at ng trahedya sa MRT Ayala ay napansin ng publiko at ng mga kinauukulan. Ang kaso ay muling binuksan, at sa wakas, ang hustisya para kay Eunice at sa iba pang mga biktima ay nagsimulang umusbong.